Mga kawalastik, please welcome Sir Justin Soriano ng Deluxe Bull Kennel. Sa French Bulldog community, kasi pakiwari ko sa lahat naman ng dog community, sigurado yan may basher. So, syempre, ikaw, anong take mo? Ang dami nang nag-tweet. Ako, kitang-kita ko eh. Kasi simula nung pumasok ako ng pandemic, ang dami na talaga na nag-aso, talagang tuwan-tuwa sila sa buhay. Yung mga na-vlog ko noon nawala na. Kennel close na. Bakit ikaw hanggang ngayon ay nandyan pa rin at hindi pa rin nagki-kennel close? Siguro, malaking bagay na alam mo sa sarili mo, ano ba yung rason kung bakit muna tayo pumasok sa ganitong larangan. Kagaya ho nung dun sa nabanggit ko kanina, ang numero uno kong naging rason bakit din ako pumasok dito dahil nakahiligan ko kasi yung ganitong breed. So, kung ako man ay mag-breed man or hindi, meron akong ganitong klaseng mga aso. Sir, didiretso na ako. Ikaw ay nagpalaro ng tinatawag na Frenchie Gala. Kamusta ang iyong dog show? Doon naman sa event na binuo naman natin, more of grateful lang kami sa resulta. Thankful lang kami sa mga sumuporta tsaka sa mga nakisama sa aming journey dito sa event na ito. So, all goods talaga. All goods naman po. Salamat po sa inyong lahat, sa mga nagpunta, mga sumuporta, mga sumama po sa aming misyon na gusto po naming matupad. Marami pong salamat sa itaas. Talaga pong sa kanya lang po kami umasa all throughout the event. It's all by His grace, kaya po talaga natupad itong Frenchie Gala. O
ngayon, didiretsuhin na rin kita Opo. dahil ito ay first time mo na ikaw ay nagpa-dog show. Bakit ka nagpa-dog show? Ang main reason ko kasi is nakita ko kasi yung kailangan ng community na kung paano matutulungan yung mga kennel owners. From the starters, from the middle kennel owners, pati sa mga nasa top, na gusto kong ma-introduce yung breed itself, kung ano yung specialty na meron sa bawat kennels na nandito sa Pilipinas. Okay, so kung ganyan yung thinking mo, ay maganda yan sa French Bulldog community. Ngayon, ang tanong ko, magkano ang ginastos mo? Magkano ang ginastos ng Justin Soriano sa pa-show niya? Humugit, kumulang. Kulang-kulang. Kulang-kulang, mahigit-higit. Hindi, almost 1M. Almost 1M. Grabe. Ito ay hindi dahil gusto mo lang. Dahil nga ito sa sinabi mo na talagang tulong sa community ng French Bulldog. So, sobrang linis ng intention mo, no? Ang tanong, bawi ba o nalugi ka? Di ko masabi kung completely bawi or nalugi. Pero pwede ko siguro sabihin na nag-break even. Break even? Nag-break even siya. Hindi, okay na yun. That's good. Pero gusto ko lang malaman mo at malaman ng mga ating nanonood na kami po ay Sir Justin, kami ay nagpa-show din. Of course, siyempre, ang goal namin is para rin sa community ng bully. Kaya lang, siyempre, hindi kami nagtagumpay na ma-break even man lang. O, kaya ikaw, as a first-timer, na nagpa-show ka at na-break even, good sign na rin yan. Meron talagang susuporta, meron talagang may ginagawa, hindi makakasuporta, pero at the end, naka-break even ka, that's good. Kaya congratulations pa rin. Kasi at the end of the day, French Bulldog community ang nito, 'di ba? Na mas makikilala. Kasi sa mga hindi nakakaalam, sa US po, number 1 ang French Bulldog sa lahat ng aso. So anong ibig sabihin nun? Ano yung take mo doon? Na number 1 ang French Bulldog sa US. Anong ibig sabihin nun? Siguro sa akin ho, maganda ho na nare-recognize ho talaga yung ganitong breed sa ibang bansa. Kagaya ko ho na mahilig ho sa ganitong lahi, sa French Bulldog po na nandito po sa Pilipinas, bilang Pilipino na rin ho. Isa ho kasi sa mga bansa na tinitingnan ko ho ang Amerika pagdating ho sa French Bulldog. Dahil ho sa kanilang maturity pagdating sa breeding program na rin, sa pag-alaga. So, kung market-wise, nasa kanila din kasi yung may hawak ng worldwide na market. Mga kawalastik, si Sir Justin Soriano ng Deluxe Bull Kennel ay 3 years ago. Ito ay binlog ko. Napakasimpleng tao lang nito. Alam mo kaya ako binlog to? Grabe bumili ng aso to. Grabe bumili ng aso. Talaga namang malulunod ka kung ikaw ay tamang-tama lang sa financial ba. Kaya ito ay nakita ko yung yung passion . Mas una pa tong nag-aso sa akin, kung hindi ako nagkakamali. Wala pang samwalastik, nag-alaga na to ng French Bulldog. Kaya sabi ko, hindi ko to pwedeng hindi i-vlog. Napakabait pa. Alam mo ba, na bumalik kami, hindi pa pwedeng podcast lang to. Naiilang nga si samwalastik ng ganito . Guys, pumunta ulit tayo. Siyempre, iki-kennel visit natin siya, pero yung bahay muna uli ang titingnan natin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, sobrang yaman nito. Hindi, biro lang. Magaling yung nanay niya, yung nanay at tatay niya sa bahay. Kaya ito, panoorin nyo. Kami ay nagpa-small house tour.
So, ayan na. Sir Justin, ang ating pangalawa. Grabe. Ba't may 1,000 dito? Ba't may 1,000 dito? Talagang, ano ba yan? Paniniwala ba yan? Ano ba yan? Ano, papadagdag swerte lang. Ito totoo. Para saan to? Ano, kung may bayarin na kailangan bayaran dyan. Kasi minsan wala kayo. Pinsan pag wala. Siyempre, nakita natin, di ba mga koala stick, yung labas, di ba, malaki. Ako talaga, nung unang-una kong dalaw dito, humanga talaga ako. Kasi itong batang to, napakasimple, napakagalang. Hindi mo akalaing grabe. Di ba? Kumbaga, ayoko nang sabihin, nakakahiya eh. Di ba? Pero nakita nyo na, makikita nyo naman eh. Di ba? So, yan nga. Amazed na amazed pa rin ako, Sir Justin, dito. Anong concept ng bahay nyo? More of Asian vibe siya. Tama ba, Zen, yung mga ganon? Design. Eh, yung continental, ganon din yun? O mas Zen talaga? More of Zen eh. Kasi parang ang concept is more of kung paano lang yung mga resorts or parang relaxing lang. More of ganun. Grabe ka, relax eh. Grabe. Diba? Ikot mo para makita mo. Ayan, no? Gia. O nga pala, sa mga hindi nakakaalam. Ito, GIA, di ba? Ayan, no? Sa mga hindi nakakaalam, anong ibig sabihin ng GIA, sir? Bakit ako nagsasalita? Inyong bahay ito, oh. GIA. Ito po ay Gemological Institute of America. Anong ibig So, sabihin? sila yung nagsicertify ng mga diamonds worldwide. Ngayon, ang tanong, ano ang business nila, Sir Justin? Kami po ay nasa jewelry industry, more of gold. Pero right now, concentrate po kami sa natural diamonds. Oh, ngayon ko lang nalaman yun. Ngayon ko lang nalaman yun, di ba? Eh, kasi yung unang punta namin dito, visit namin dito, ay ginto talaga. Oh, actually, siyempre, napabili kami mag-asawa. Ganong kagaling ang kung paano mag-acting to. Opo. Oh, yes, sir. Ganon. Naabudol kami nito ni Justin. Ni Sir Justin, hindi, biro lang. Ito ay aking nakilala, naging kaibigan, at naging kompadre. Kumpare natin to. So dito, pag pumasok ka dito sa pamamahay nila at dito ka pumunta, automatic hindi ka lalabas ng luhaan. Kumikinang ka. Sigurado yan. Tama ba? Tama. So, ikot natin. Guys, sabi ko sa inyo, maliligaw ka dito. Gaya nung una kong sinabi sa vlog, noon, maliligaw ka dito. Ang laki ng bahay nila. So yan, ito ngayon, ito yung training area ng kapatid ko pag may preparation si sa mga marathon. Nagbabay kasi. Siyempre ko yun sa kaya nakikita ko yun. Kasi ito sila, lalo na yung tatay niya, di ba? Parang hindi mabubuo ang araw nang hindi nakakapagpapawis. Tama ba? Masyadong mahilig sa mga bike. Na-feature ko rin yan nung unang vlog, di ba? Dito sa may... Kasi lahat to, ilan to? Yung story? 5 floors. 5, di ba? Pang mahirap. 5 floor, kaya nga hindi kayo magkakakitaan dito. Well, sige, sir, tuloy. Ayan. Dito naman, dito yung living room namin. If in case na may hihintayin, kung saan pwede rin tumambay. Hindi, ang tanong ko diyan, dahil kayo napaka-busy ng mga tao, nagkakatipon-tipon pa ba kayo dito? Yun to. Hindi. Sa totoo lang, pwede itong pang podcast eh. Niyayaya ko siya sa podcast. Ngayon nga nangyari na. Eh dito pa lang eh, hindi ka na magde-design. Ito na yun eh. Di ba? Bawat sulok, podcast. Kaya napakaganda ng bahay niyo, sir, di ba? Marami nagsabi kahit artista, di ba? Sino yung mga artistang mga tumingin dito dati? Like si Angel Locsin, tapos yung recent, sila Flo G, sila Carlos Yulo. Grabe. Sila yung mga nakarating dito before. Grabe, no? So, ano sabi? Anong sabi? The best. Diba? Ganda eh. Sobrang ganda. Diba? So, ito ang pinaka living room. Tama ba? Sir, matanong ko nga pala. Nung ako'y unang naglibot dito ng kennel visit, syempre talagang
Wala. Kung ikaw ay vlogger, pumunta ka dito, ang pakay mo ay ano, ay aso, hindi mo palalampasin yung bahay nila kasi maganda talaga. Sa kanilang kainan, dining, ay meron doong turtle. Ang tanong ko, syempre napakatagal, ilang taon na? Simula nung nag-vlog ako dito. Since Four? 2022. O, So, 3 3. years ay 3 meron silang sulcata. Tama ba ako? Before yung red-footed. Oh, red food. Ayun, tama. Tapos ngayon meron ng Indian Star. So yan, meron pa. Meron No? So Bago. tingnan natin. Sa mga mahilig sa turtle dyan, sabi ko sa inyo, hindi lang po ito dog lover. Pet lover ito. Makikita nyo. Kaya tara, punta tayo doon. So sir, ito. Ito na. Yan na yun, mga koala stick. Ikaw na. Binibigay ko na sa iyo ang mic. Ngayon, kumuha kami ni Daddy ng Indian Star. Oh, so nawala na yung turtles. nandito noon. So ito na ngayon. Indian Star pala tawag dito. Indian Star. So, gano'n lumalaki to? Same ng sulcata? Same ng mga red-footed. Mas maliit lang ng konti yung red-footed tsaka Indian Star sa mga sulcata. Ano ang mas mahal? Red-footed o Indian? Actually, hindi masyado nagkakalayo sa price. So, kung ano lang gusto mong Kung itsura. ano lang gusto itsura. Ah. Tsaka kung ano yung consideration sa space in the future. May Okay. basis pa yung itsura nito, sir. Parang, kasi masyado siyang printed, no? Ito, video mo dito. Sa patterns, kasi may sariling pattern yung Indian Star. More of may mga sarili siyang lining sa shell itself. Oo. Tama. Ngayon, tingnan natin kung gaano nakalaki. O sige, pwede tayong lumabas dito. Kasi pinakita ko rin to na nagpapakain si Sir Jun ng kanyang tuwing umaga. Di ba? Tuwing umaga, ganun pa rin ba routine? Ganun pa rin ang routine. Sige, sir. Ganda talaga ng bahay nito. Lahi kong paut. Ito na pala! Grabe na yung nilaki, no? In 3 years pala, ganyan nakalaki. Simula yung ganun. Ilang taon na sila, sir? Yung pinakamalaki, 5 years old na yan. Tapos yung Nanunuklaw ba to? dalawa, 3 years old. Nanunuklaw to? Hindi. Hindi naman. Pag ginanon mo yung kamay mo? Hindi naman. Sige nga, ikaw nga, sir. Hindi nahihiya, no? Pangkaraniwan, natatakot yung iba eh. Ay, sobrang cute, no? Anong pinapakain? So, ilang taon na siya? Ito, 5 years old. 5 years old. Ito, Tapos ito, 3 years old. yung nasa ilalim. Same lang din, 3 years old. Oo, tama. Magkaiba yan eh. Natatandaan ko. Yeah. So, ito na yun. Ito yung nakita ko. Yan yung nakita nyo before. Pagkalipas ng 3 taon, ganyan nakalaki. Yan, no? nakalaki. So, mga kawalastik, may sasabihin ako sa kanila. Totoo ba yun na pag may turtle, malas? Ay, hindi malas. Hindi malas, ha? So, pag may turtle ka, hindi ka mamalasin. Ha? Yan ay ginawa ng Diyos. Walang malas-malas sa ganun. Kaya, magkaka-turtle na lang kami sa susunod. Kasi yung mga bata, yung mga bata, gustong makakita ng mga ganyan. Sige, next tayo. Nakita nyo naman yung hingal, mga kawalastik. Andito tayo sa 4th floor. Tama ba? So, meron pala silang ganito din. Di ba? Medyo parang sa akin na, wow, ang sarap. So, Family room ang tawag. family room to. Family room. So, ikwento mo, ano to minsan? Minsan family room, minsan shooting place pagka may mga photo shoots Na tungkol sa... sa jewelry. So dito pala yun. Okay, so ayan, mga kawalastik. Alam nyo na, pag pupunta kayo dito, kunwari, bibili kayo ng French Bulldog, pero danasin nyo ang ganda ng Hindi, so ayan na. Panik na tayo. Sige, Sir Justin, let's go. Di ba mga kawalastik, nakakita nyo kung gaano kaganda yung bahay nila Sir Justin? Talaga namang Zen type, di ba nga? Hinaustor tayo kahit hindi marunong mag-austor, di ba? Nag-effort, di ba? Pero sobrang ganda talaga. Kaya yan, mga kawalastik, connected yan, bago tayo pumunta sa kanyang kennel, dahil nga sabi ko sa inyo, pumunta tayo. Syempre, sir, dahil ikaw ay nauna sa akin sa pag-aaso, French nga lang yun sa'yo, sa akin ay exotic, ang dami nang nag-quit. Ako, kitang-kita ko Kasi simula nung pumasok ako ng pandemic, ang dami na talaga na nag-aso, talagang tuwan-tuwa sila sa bully. Di ba?
Pero ikaw ay nagpe-French na ng mga panahon na yon. Ngayon, dahil nga, para bang ningas kugon lang ang nangyari. Yung mga na-vlog ko noon, nawala na. Kennel close na. Ikaw, nakikita ko sa iyo hanggang ngayon nagpe-French Bulldog ka. Napakatibay ng isipan mo. Bakit ikaw hanggang ngayon ay nandyan pa rin at hindi pa rin nagki-kennel close? Siguro, malaking bagay na alam mo sa sarili mo, ano ba yung rason kung bakit muna tayo pumasok sa ganitong larangan. Kagaya ho nung doon sa nabanggit ko kanina, ang numero uno kong naging rason bakit din ako pumasok dito dahil nakahiligan ko kasi yung ganitong breed. So, kung ako man ay mag-breed man or hindi, as long as meron akong ganitong alaga na nakikita ko sila na masaya din naman sila, masaya na rin naman ako na meron akong ganitong klaseng mga aso. So, kung mag-breed man ako or hindi, okay na po yun. So, ganito yan. Okay, tamang-tama. Connected sa sinabi mo. Yung mga dahilan ng iba, Sir Justin, ay pera. Totoo yan. Kasi nung una, akala nila, ang bully, pag tiningnan mo ang bully, peso sign. Kasi nga, ang lakas ng bully doon, tas ang mahal. Ang daming mayayaman na nag-alaga niya. Pero ngayon, wala na sila. Ibig sabihin, ang totoo kasi, ang bully ay humupa. Humupa eh. Yung pagkagusto ba, humupa. Nawala, hype na hype yan. Hype na hype yan. Pero syempre, iba sa French Bulldog. Iba sa bully. Sa bully lang yung iniisip ko. So, ikaw ba ay maniniwala na dapat may pera ka bago mo pasukin ito o bago ka mag-alaga? Kesa yun, dahil nga peso sign, ang tingin nila sa aso, doon manggagaling yung bread and butter nila. Dapat lang naman talaga na may kaya ka in a sense of kaya mong alagaan din yung mismong breed. Kasi parang sa tao, may kanya-kanyang pangangailangan in terms of sa araw-araw na dadaan, pati sa maintenance, like sa mga pagkain din, or pati na rin sa grooming. Yan kasi yung mga i-consider mo, pati yung mga emergency na hindi natin aasahan na pwedeng dumating sa bawat araw na lilipas sa atin. Hindi ka kasi pwedeng pumasok sa ganyang larangan na ang habol mo is pera lang. Purong pera Kasi lang. pagka yun yung inisip mo, hindi siya ganun eh. Lamang siya sa aspect na kailangan gusto mo lang talaga siya. Kumbaga, kung meron mang dumating sa'yo, take it as a bonus na lang instead. Oo, siguro ang nangyari ay dahil nga peso sign ang tingin nila, nauna na yung lamang yung magkakapera ako dito. Hindi na nila inisip yung maintenance ng aso. Correct. Di ba? Ang ibig mo bang sabihin ay dapat ka muna mag-alaga para maramdaman mo. Tapos habang nag-aalaga ka, makikilala mo ang aso, high maintenance ba yan, low maintenance ba yan. Hanggang kapag alam mong, ganito pala, tsaka ka mag-decide kung, sige nga, try ko na nga mag-breed. Katulad dito, Sir Justin, Pekingese. May Pekingese ako si Empress, di ba? Si Empress ay first time ko mag-alaga ng mahaba yung coat. Ngayon, in-import ko siya, kaya ko nang bumili ng pareha, magkapareha, lalaki at babae, tapos ko na sila, ipares ko na sila. Pero hindi ko ginawa. Bakit? Unang-una sa lahat, kahit na nag-aalaga ako ng bully, hindi ko kilala yung breed. Hindi ko kilala. Kahit na breeder ako, sa totoo lang, kung iba-ibang breeder ako, kaya ko na yan kasi nakabreed na ako ng bully. Aso lang din naman yan. Kayang-kaya ko na yan. Pero step back ako kasi kawawa yung breed kapag kung papaano lang yung galawang ko. Kaya ang ginawa ko, babae muna binili ko. Ready for breeding, pero getting to know the breed. Yun ang ginawa ko. Kumbaga, ano kaya to? Kasi yung habang inaalagaan ko ang Pekingese, iba siya sa bully. Iba siya. Actually, talaga. Kaya hanggang ngayon, di pa ako bumibili ng male kasi getting to know pa rin ako sa Pekingese. Pag alam ko na siya,
Madali na yan, bibili na ako ng meal, then ipapares ko na siya, and titingnan ko kung kaya ko. Sir Justin, yung pagkukwit, dahil nga marami ng quit naman yung pag-usapan natin. Hindi ko naisip na mag-quit eh. Siguro dahil nga sabi ko, pumasok ako sa ganitong larangan. Hindi naman sa aspeto na ang habol ko is paano ko kikita. Pinasok ko siya kasi gusto ko lang talaga magkaroon ng ganyang aso. So yun yung maganda. 'Di ba? Hindi ka yung tipong peso sign agad yung ano mo. Talagang alagaan ko muna to, gusto ko tong aso na to, ito yung napili kong breed. 'Di ba? Sir Justin, kaya magaling 'yon. Nice ka doon. So guys, eto na. Napag-usapan na natin yung mga ganun. Naninibago pa rin ako pero all goods pa rin. Bakit? Dahil eto na. Second time na pumunta tayo sa kennel ni Sir pagkatapos ng living room. Eto na. Living room na ng pinakamamahal niyang mga French Bulldog. Kaya ito, panoorin nating lahat. So yan, Sir Justin, any update sa iyong Deluxe Bull Kennel? Actually, ang bago ngayon na like for this one, nagkaroon kami ng Ito? achievement lately. Wow, nice. Tara, tingnan natin. So ano to, sir? Ito, the French Gala. Syempre, alam natin yan. Paliwanag mo yan, sir. Wag na ako. Naging partner po natin si Manila Bulletin sa French Gala po. Sila po yung isa sa official media partner po natin. And then, nagkaroon po kami ng opportunity na madyaryo po yung mismong event natin. Kasama po yung mga brands na sumuporta po sa The French Gala. Ano pa, sir? Maliban dito. Kasi tandang-tanda ako, dito tayo nag-usap ng gold hanggang pag-uwi namin, nakangiti na kami, may gold na. So, ayan. Ito, paliwanag mo naman to. So, ngayon, sumali din ako sa mga show, Yes. mga competitions. Alam mo, Yan. yan yung gusto kong makita rin nila, na si Deluxe Bull Kennel ay hindi lang breeding ng breeding. Sinasali din niya yung aso niya para mapatunayan ni Deluxe Bull Kennel na maayos talaga yung pinipili mong aso. Kasi somehow, 80% ay para masabi mong maganda ang aso mo, ay talagang ilalaban. Parang sa bodybuilding, masasabi mong maganda ang katawan mo kapag sumali ka sa mga bodybuilding. 'Di ba? So, yun. So, ang maganda doon, breeder siya, then sumasali din siya. So, ito nga, yan, no? So, ito, nitong February, sumali ako sa Retaliation 3 ng The Breeders' Club. Nakakuha ako ng award as Best Kennel. Okay. Ano ba yung ibig sabihin pag nag-best kennel? Actually, pwede siguro natin sabihin na sa recognition through the event na nag-participate ako sa kung sino yung club na nagpa-event mismo. Oo. And then at the same time, meron silang qualifications like sa competition na meron sila. Oo. Kumbaga, parang meron yata yan kung ilan yung may pinakamaraming
sinaling aso. Basta may mga ganun. May mga May mga ganun na ganun. part. Oh, na malaki yung boot na kinuha mo. Yeah. may mga Yeah. ganun. May mga ganun. Oh, VIP, ganyan. Oh. Eto namang isa, sir. Okay. Ito naman, best chocolate. Isa kong Chocotan maskless na female. Oo. Siya yung nanalo doon sa pointed nila as Oo. sa female. Kasi chocolate. itong palarong to is talagang palaro para sa French. So, Sa ang ibig French. sabihin, kahit na kulay lang yan, pointed na yan. Tama ba ako? Tama. Oo, ganun na pala ngayon, no? Ngayon ko lang nalaman yun, ha? And Yan, then, ang next. Meron din akong nakuha na bestan. Best naman. Si Marina, yung pinakauna kong maskless na French Bulldog. Oo. Siya yung nakakuha ng award for that. Oh, nice, nice. Ito naman. Ito. Ito yung unang pagsali ko nung competition last year. Last Sa- year ka lang. Sa bully community. Sa bully community. Sa bully community. Oh, ito. Yan. Sige. Oh. Best Blue. Best Anong pangalan Blue. yan? Kay Marina. Oh, kay Marina. Kay Marina. Kay Marina rin. Parang, Kay Marina din yung bestan kanina. ano pagkakaiba nun? Ah, So, yung Best Blue try, tsaka yung tan, pares lang? not necessarily. Actually, yung tan na yun, lahat ng may tan color ng French Bulldog. Yun yung pwedeng sumali. Ganun ba? Like yung sa kilay, sa I see. sa paa nila, I see. sa pisngi. Oo. Yun. I Yun yung mga see. may tan. Pero siya talaga ay Blue try Okay, or blue tan. okay. Sa kanya rin to. Sa kanya rin. At ito, Kay Moonlight. kay Moonlight. Oo, yung Kay Moonlight. pinaliguan mo. Pinaliguan. Nice. So, ito ba ay pointed din? Kahit or fun match? Actually, fun match. Pag bully sila. kasi, pag bully show, yung mga ganyan ay fun match lang. So, maganda rin doon. Kasi, sa totoo lang, okay din yung may pointed na yung yung may mga kulay. Bakit? Hindi mura. Di ba? Hindi mura ang sumali sa isang show. Maniwala kayo sa akin. So, ito naman, itong tatlong trophies na to, ito yung naging design namin doon sa binuo namin na event para sa French Bulldog community. So, nanalo ka sa sarili mong show? Madaya yung ganon. Paliwanag mo, pagtanggol mo sarili mo. Hindi, ano lang yan. Oh. Props ko lang yan. Yes, as yes. event organizer, event director ng Kumbaga, parang Remembrance. Remembrance to. Ganito pala yung mga itsura. Ang wala lang dito ay Label. label at yung pinaka best in Best in show. best in show. Pero okay na yun. Mahal eh. Mahal yung best in show. Siya na nagpaano namamahalan pa siya. So yan, ang ganda. Ang ganda. Ikaw ang tumutulong maggising o mag-hype ng ating mga French Bulldog. Pero sa totoo lang, sa US, number 1 na aso ay French Bulldog. French Bulldog. Kaya dito, syempre sa Pilipinas, alam mo naman, late tayo dito, di ba? O kaya ang gagawin ni Sir Justin, pasikatin ang French Bulldog. Ang laki ng tulong mo pala sa French Bulldog community kung ganun. Di ba? Biruin mo, pinapa-GMA mo pa. Diba? Congratulations. O sige, doon na tayo sa mga aso na mismo. Okay. So, ngayon, ito yung mga dogs ko ngayon. Ito pa rin yung original ko na pinakauna kong maskless na aso, si Marina. O, nakita natin yan sa unang vlog. Unang vlog. Oh, ito. Pero ito sobrang cute, sir. Pakita mo naman para ma-inlove sila at makabili, sir. Pakita mo to. Kunin mo to, sir. Kunin mo to. Sobrang cute. Grabe. Wow. Wow. So, sino yan naman yan? Actually, ito yung isa sa mga tinabi ko na female. Anak to ni Kaiju ni Sir Scott Chua. Isa siyang New Shade Isabella tan na aso. Sir, ano pa rin ang pinaka-latest na magandang kulay sa French? Actually, dito sa Philippines, ang latest pa rin is yung mga New Shade Isabella tan. Pero, kung i-consider ko yung ibang kulay sa ibang bansa, binubuo nila yung pink na French Bulldog. I see. Oo. Yung super pink, no? O sige. So, hindi for sale yan. Hindi for sale yan. Hindi for sale. Bakit yan ang kunin ko ba siya ulit? Hindi, una. Bakit yan ang kid, sir? Actually, nung pinakang bata kasi siya dun, nakita ko yung potential niya. And then, kinonsider ko rin kasi yung bloodline nung pairing. So, ito, sir. Sino to?
Actually, ito yung si Skyfall. Siya yung nakuha ko kay Sir Aris way back 2022. Oo. Tapos, from this Frenchie, apo niya tong puppy dito. Ay, wow. Yeah, apo niya to. Grabe, tagal na pala na to, no? Galing Ilang mo taon na to, mag-alaga, sir? boy pa. Around 3.5 or 4. Oo, magpo-4 na. Yeah. Itong next natin. Itong next na to, si Zelda. Okay. Young adult to ng breeding ko with Skyfall nitong May. So, ito ay anak to ni Ninja. Oh, so baby Yeah. pa to? 1 year? 5 months. 5 months. Okay, sir. Next tayo. Ito naman to. Ito naman, si Lily, anak to ni Game Over ni Sir Aris. Okay. Oh, kilala natin yun. So, producer na rin siya ng New Shade Isabela Tan. Na-breed mo na to, hindi pa? Actually, na-breed ko na siya before. Ito ay tatay niya si Game Over. So, yun ay New Shade, di ba? Tama. New Shade Isabela Tan. So, yung mga anak ba niya ay nakakuha ba? Paano mo ba mapapaliwanag yun? Yung kulay ng tatay ay nakuha ba? Hindi. Actually, nakuha niya naman nung pinastad ko siya kay Kaiju na New Shade Isabela Tan din. And then, before that, nung puppy si Lily, nung pina-DNA ko siya sa UC Davis, it turns out na producer din siya ng New Shade Isabela Tan. Okay. Galing, di ba? Baka akala nyo kung paano lang yung DNA, magkano yun? Roughly, mga 10 to 12,000. Oh, kaya sabi ko, pag mag-aalaga ka ng aso, lalo na may breed, tiyakin mo na malalim ang bulsa mo. Kasi ito, hindi humahapdi ang bulsa nito. May ipon. Ibig sabihin, may pinaghandaan, di ba? Mas maganda yung pinaghahandaan. Tama ba ako dyan, Sir Justin? So, ito next. Ito naman, si Ashfall, import namin siya sa China. So, siya rin Kailan mo ginawa yung nakuha namin with Sir Aris din. Okay. Yeah. So, Way back ayan. 2022. Na-breed mo na to, hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Balak mo i-breed na? Hindi pa. Waiting. Waiting. Sige. Ito naman, sir. Oh, wait lang. Grabe, grabe sir, kung di ako nagkakamali, puro blutan. Yeah. No? So, mahilig ka sa blutan? Actually, mahilig din naman. Ito naman si Ocean, anak siya ni Marina. So, nanganak na rin siya. Meron din akong tinabi na anak niya na blutan din na massless. Makikita rin natin yun mamaya. Ito. Cute to. Puti, Yan. Anong tawag dito? Platinum? Lilac Tan Platinum. Lilac. Ito si Lucy. So, si Lucy, siya yung na-vlog nung 2022 na may puppies noon. Na hanggang ngayon, nandito pa rin. Kaya nga. Siya yung isa sa favorite namin na aso. Hindi, cute, Yeah. cute. Nice. So, guys, dagdag ko lang din pag kayo mag-aalaga ng kahit anong aso, ito, sakto, makakita na kayo ng diskarte. Cook! Tataob nyo, ibubuksan nyo dito, ito na mismo yung takip para hindi Lumutin. lumutin, madumihan, malilinis pa rin nila. Galing, di ba? May ano na kayo, may maiisip na May kayong idea idea. Di ba? Next tayo. Ito naman, sir. Ito, parang nakyutan ako dito eh. Parang mas lighter yung kulay nito. Anong tawag dyan? Ito ho ay Lilac Tan Massless Pied. Yan. So, anak siya ni Super 38 na New Shade Isabela Tan din. Tapos, anak din siya ni Skyfall. Yan ang pinakaunang anak ni Skyfall. Yan. Ilang taon na to? Ito ho ay kaka 3 years old lang. Na-breed mo na to? Na-breed ko na siya. Okay. Siya yung mommy nung puppy kanina. Okay, Yeah. okay. Si Coral, ito ay isang Blutan Massless. Apo siya ni Marina. Tapos, anak din siya ni Ocean nung binread ko siya kay Ninja. Yeah. Sorry guys, hindi natin makakilala yun dahil syempre sa sa bully Yeah. tayo. Pero sa mga nanonood na marunong sa French, alam nila yung mga stud na yan, di ba? Next tayo. Ito ho, si Lala. Si Lala, pinaka-paborito kong Chocotan Massless dito sa Bakit? kennel ko.
For me kasi yung nagustuhan ko sa kanya is yung pinanggalingan ng bloodline niya, which is si Rolls-Royce. Yun. Tapos ano ba, sa production-wise, gusto ko rin siyang mag-produce ng puppy. Okay. Yun. So, okay din siya. Oh, pangu din, no? O, itong last na to, ito. Ito ang favorite ng lahat. So, ito si Ito si Moonlight. Moonlight. Oh, yan. Si Moonlight ay Lilac Tan Massless. na ilang taon? 2 years old. Na-breed na rin. Na-breed na rin. Oh. At waiting sa next. Waiting sa next hit niya. Sa next hit niya. Pero ang tanong ko, dahil pinakita na natin yung ang iyong mga French Bulldog, ang tanong ko, may breeding ka ba? O, at ilan ba? May puppy ba na i-out mo? Sold out na ba yan? Actually, i-open pa lang namin siya sa public. So ibig sabihin, ilang days pa lang siya? 4 weeks. 4 weeks, 1 month. 1 month. Sakto. Ilan? 5 sila. Ah. Tapos isang keeper ko. Kaya pala. So 4 na lang. 4 na lang. Ilan ang male dito? 3 male, tapos 2 female. So Pero isa lang ang pwede kong i-turnover na female. isa lang. Kasi isa dun, kukuhanin mo, ilalagay mo dito eh. itong mga puppies na to, pinanganak sila after nung event mismo. Okay. Backstory lang, during egress nung mismong event, tumawag sa akin si Doc Mike ng Mike, uy. si Doc Uy. Oo. Manganak na yung inahin. Oo. So ito na sila. So ngayon 4 weeks na sila ngayon. Ito yung pinag-usapan natin. Ito yung pinag-usapan natin na Na 5 puppies talaga? kanina. Pero 4 mo na lang sasabihin. Talagang Yes. secured na yung isa. Yes. Asan yun? Actually, ito yung mga females. Okay. Pero ang talagang tip ko dito is ito. Grabe, Yan. no? Talagang ibang klase to female eh. Hindi, tayo rin naman eh. May breeding din kami. Okay. Female din ang yung ikikip namin. Pero dito, kung papipiliin ako, parang ito gusto ko. Hindi ko alam, kasi bully. Gusto ko makakapal eh. Pero ito, Okay. makapal to. Ito, pipiliin ko to kung ako to, ha? O, ikaw, ano ba sa taste ng pagka... Hindi ako breeder ng French eh. Ikaw eh. Ano sa tingin mo yan, yung male na yan? Actually, fanatic din kasi ako ng mga pieds. Although, nag-aabang talaga ako ng masasabi kong worth it itabi na pied na female. Oo. Pero, kung sa male kasi, dapat lang talaga na nandun yung features na makapal. Okay. Kasi nandun yung idea ng bulldogin, kumbaga. Okay. So, yun. So, sa mga nagkaka-interest, ha, PM lang kayo sa... Deluxe Bull Kennel. O, yan. Si Sir Justin ba mismo sasagot? Opo. Ay, naku, napakabilis kausap nito. So, mga kawalastik, nakita nyo naman. Ang kennel ni Sir Justin. Pinakataas. Talagang ibig sabihin, malalamigan. Sabi nga ni Jason yung kennel assistant mo, no? Yung iba nagraras na, ano yun, dahil sa lamig, sir? Siguro dahil na rin sa moisture Moisture. Kasi Moisture. masyadong nasa taas. nasa taas. Pero yun nga, pag bully owner ka, kasi ang French Bulldog ay part of bully. Bully, di ba? French Bulldog. Eh, syempre, mas malamig, mas okay Mas sa okay. kanila. Kasi nga, dami nagtatanong sa akin, Sir Justin, French Bulldog, English Bulldog, Exotic Bully, American Bully, sirain ang balat. Sabi ko sa kanila, as breeder ng bully, ay hindi made in the Philippines ang bully. Made sila sa malamig na panahon, which is America, ganyan. Kaya kahit na ikaw ay sa totoo lang, ang dami kong kakilalang mayayaman na breeder na naka 24/7 na aircon. Pero pumuputok pa rin ang balat. Ibig sabihin ng pumuputok ang balat, nasisira pa rin ang balat. Yan. Kaya nga dahil diyan, sir, ano ba ang role mo?
Yan. As a dog owner, kasi nga meron kang assistant na nag-aasikaso ng mga aso mo. So, ano ang role ng assistant mo at ano ang role ng isang Justin Soriano na may-ari ng kennel? Yung role ko kasi as a kennel owner, usually pagkagising ko sa umaga, tinitingnan ko muna yung kennel ko. Kung ano yung status nila, kung kamusta na sila. Siguro through the years na rin, dahil nga sa hilig kong dito sa breed na ito na yung parang naging part of happiness ko na rin, na nakikita ko sila na kung okay ba sila. And then, kagaya nun, meron din akong assistant sa kennel. So, usually, siya yung kasama ko na halimbawa sa paglilinis, pati sa pagpapaligo, sa grooming na rin. Teka. Mukhang unti-unti mo na akong pinapasaya. Ano sabi mo? Pagpapaligo? Sir Justin naman. Ano po ba ang pinampapaligo mo? Sir Justin, huwag kang magkamali. Siyempre, gamit ko Wallace Stick Pets. Kung ano yung skin support na meron sa inyo. Yun ang... Sir Justin, ilang taong ka nang gumagamit ng Wallace Stick Pets? Nag-start ako since 2022. Ang tagal na. So, yung sinasabi mong skin support, ay yun yung dating anti-mange. Yes. So, mas okay ka doon sa anti-mange sa mga French Bulldog mo. Grabe, napakatagal nang gumagamit ni Sir Justin. So, hindi mo pala ako binubola. At nakikita ko rin naman yon. So, speaking of ligo, kung ano yung... routine yan eh. Ang ibig mo sabihin is routine mo as a owner and yung assistant mo. So, pwede mo paliwanag sa amin ang buong araw na, halimbawa, routine nyo o 1 week, paano yung routine nyo? Sa loob ng isang linggo, for sure, nandun yung pagkagising namin sa umaga na sisilipin namin kung okay ba yung ventilation nila, kung kamusta yung kanilang mga bagay na halimbawa sa kanilang tubigan, kung meron pa ba. And then, at the same time, nandun din yung part ng routine namin na kailangan din nilang maglaro as part of exercise, kung ano yung makakatulong din sa health nila. Ilang Tapos, beses ka magpalabas, Sir Justin? Usually, twice a day. So, yan ay umagang-umaga? Umagang-umaga tsaka sa gabi bago sila kumain. Tama. Very good, no? Yeah. So, sa pagpapaligo naman, sir? Usually, pag nagpapaligo kami twice a week, para lang at least ma-maintain lang yung preference namin na scent sa kennel. At least hindi sila naging mabaho lang. So, sino nagpapaligo niyan, Sir Justin? Usually, pinagtutulungan naman namin ng assistant ko. So, papaano? Siya ba muna ang nagpapaligo? Paano yung pinaka-routine talaga? Not necessarily kung sino yung mauna, as long as kung sino yung available na pwedeng magpaligo. Yun yung ginagawa namin na kung lalo na pagka halimbawa may aso na kailangan kong ipasyal, kailangan kong ibiyahe, like may mga dogs ako na halimbawa kailangan kong dalhin sa event din, or kaya halimbawa meron ako ipapastud na aso ko. So, for sure, kapag kasi dumating yung time na mated na siya, medyo nagkakaroon ng limit pagdating sa pagpapaligo. Pero hindi pa rin mawawala dun yung iniisip namin na pagdating sa amoy. Kaya gumagamit din kami, sir, ng pet cologne ninyo. Oo, yung pet cologne namin. Guys, syempre, kaibigan ko tong si Sir Justin. Talagang ang laging hinahanap rin sa akin ito, maliban sa shampoo, ay cologne. Cologne talaga ang hinahanap niya. Okay, sir. Dahil ang ganda. As a breeder, maganda yung routine.
Ngayon naman, sa pagpapakain, kasi marami kang aso. Hindi mura ang dog food, di ba? Alam mo naman yan. So, ilang beses ka bang magpakain sa aso mo? Kung hindi twice a day, usually once a day, which is sa gabi. Kasi yung parang reason namin na bakit minsan twice, lalo na kapag nasa lanky stage, gusto, Oo. gusto namin na hanggat maaari, ma-maximize namin yung potential na kung ano yung pwede naming ma-provide dun sa aso. Oh. Pero ang tanong ko, maliban sa dog food, may nilalagay ka pa ba? Halimbawa, vitamins. Huwag kang magkamali, kaibigan! Given sir na pagdating sa vitamins po, ang pinipili po namin palagi is yung Quantum Beat. Talagang nagustuhan mo siya. Ano napansin mo sa Quantum Beat? Gusto naman ng mga alaga mo. Yes sir. Actually, sa Quantum Beat naman po, ang napansin ko ho with Quantum Beat, based po sa experience ko, Oo. meron kasing mga dogs na medyo maselan pagdating sa scent or kaya sa ano yung flavor ng pinakang gamot or ng vitamins or ng supplement. Based po sa experience po namin na ginamit namin yung Quantum Beat, hindi pa naman namin na-experience yung Parang umiwas siya. umiwas or nagselan yung aso or nag-inerte. It's more of nakita namin yung excitement pag nakikita nila yung actually yung pinakang gamot pa nga lang, pag binubuksan pa lang namin yung bote, alam na nila na yun yung may vitamins nila eh. Oo, kasi talagang gumagalaw sila. Dagdag lang, Sir Justin, kung bakit kung bakit maganda rin yung Quantum Beat maliban sa gusto nila. Palatable siya eh. Mga kawalastik, ang Quantum Beat ay palatable. Yung Quantum Beat namin, palatable siya, lasang treats. So talagang magugustuhan. Maliban yan, Sir Justin, ang Quantum Beat ay multivitamins. Meron niyang vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, L-lysine, plus prebiotic, probiotic, and postbiotic na napakahalaga. Yung inaakala natin na hindi araw-araw ang pag-inom ng probiotic, ay hindi pala. Kung araw-araw kang nagpapainom ng vitamins, araw-araw din ng probiotic. Nagkataon lang na ang aming Quantum Beat ay hindi lang probiotic. Siya ay may prebiotic at may postbiotic dahil connected ang immune system sa gut. 70 to 80% ng immune system ay nasa gut. Kapag bagsak ang immune system, ang ibig sabihin, sira ang gut. Kapag sira ang gut, yung bituka, bababa ang immune system. Ngayon, Sir Justin, isang mabilis lang. Bagsak ang immune system, automatic sira ang gut. Papainumin mo ng kahit anong vitamins. Saan mo nilalagay? Sa bibig. Sa bibig. Part ng gut. Lalamunan, part ng gut. Bituka, gut. Bat, gut yan, part ng gut. Ngayon, pag nilagay mo dyan, dahil sira ang gut, hindi siya ma-absorb ng maayos. Paano tataas yung immune system? Pero pag may probiotic, parang bahay kapag sira. Pupunta sa bahay yung karpintero, gagawin. Makakagawa ba ang karpintero kung walang pako at martilyo? Kaya may prebiotic at may postbiotic. Ganun kaganda ang Quantum Beat. Kaya pag binigay mo, ayos ang gut, fast absorption ang mangyayari para sa nutrients na kailangan ng katawan ng mga alaga natin. So, ngayon ko lang naipaliwanag sa iyo, no? So, that's the Quantum Beat. Syempre, mga kawalastik, hindi lang paliwanag ng paliwanag to. Jason, pakibigay nga yung French Bulldog kay may dala tayo. Hindi pwede. Kami lang makikita nyo, tapos gusto nyo aso, may dala tayong French Bulldog. May dala tayong French Bulldog. Ayan no. Yan ang kanyang female. Sinabi ko nga sa inyo, wala siyang male. May dala siya. Dahil syempre, gusto nyo makakita ng French. So yan, French Bulldog niya. Yan by import? Yan by island-born mo na? Ano ba yan? Paliwanag mo yan, Sir Justin. Actually, si Coral, isa siyang blue tan maskless na French Bulldog. Oo. Siya ay isang island-born, direct daughter ni Ninja. Oh. Ayun.
So, Sir Justin, ano ma-advise mo sa mga manonood natin? Kasi feeling ko talaga, nung nakapanood na to, ay talagang parang meron dyan ng mga manonood natin na magugustuhan. Oh, ganda pala ng French Bulldog. Ano ma-advise mo sa kanila? Mag-i-import ba sila as umpisa? O mag-island born ba sila? Anong masasabi mo sa kanila or may advice? It doesn't matter kung import or dito ka bumili. As long as gusto mo yung itsura, gusto mo yung color, gusto mo yung temperament, at healthy yung mismong aso. For me, yun yung pinaka magandang reason kung ikaw ay kukuha ng isang aso. Pero siguro kung naghahanap ka ng particular bloodline na masasabi mo na wala pa dito, I think that's the time na magandang mag-import ka para at least ikaw yung magiging reason na makakapag-share ka ng bloodline in terms of sa breeding aspect na rin. So, Sir Justin, okay. Ito ang tanong. Breeder ka? Breeder ako? May followers ka? May followers ako? May basher ako? May basher ka? Hindi mawawala yan. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, may basher ka. Naniniwala ka ba doon? So, kahit baguhan ka lang, kahit matagal ka na, may basher ka pa rin. Diba? So, talagang hindi mawawala yan. Sa French Bulldog community, ano ang take mo sa pressure, bashing, tsaka kasi pag sinabi mong nag-aalaga ng French Bulldog, yan ay, syempre halos lahat, somehow may pera. May pera. Kaya kaya nagkakaroon ng mga ganyan eh. Ano ang take mo diyan sa French Bulldog community? Hindi kasi talaga may iwasan yung positive and negative na mga feedbacks palagi. Pero kung ano yung naging perspective ko pagdating sa positive muna. Thankful ako kasi nalalaman ko kung ano yung mga na-achieve. Pero pagdating naman sa mga negative, before kasi naiisip ko bakit kaya nila nasabi yun. Pero as time goes by, Sir Sa, huwag kang matatawa sa akin ha. Sige. Pero para sa akin, gusto ko yun. Kasi nalalaman ko kung ano yung dapat kong i-improve. No, very good. Nalalaman ko ano yung dapat na gawin ko na pwede siya maging game plan, ano yung possible na naging lapses, ano yung mga mistakes na pwedeng gawin para next time hindi na maulit yung ganong klaseng pwedeng practice or ganong habits man. Yun yung take ko sa mga bashing. It's more of tinitingnan ko pa rin yung positive side kasi sabi ko nga laging meron at merong magiging possible na lapses at something to improve. Bait nito eh. Ito naman sabi ko dito eh, sobrang bait nito na kahit may nagbabash sa kanya, tuloy-tuloy lang siya at ang iniisip niya ay para sa French Bulldog community. Kaya yun yung nakakatuwa sa'yo, Sir Justin. Pagpatuloy mo yan, mabuhay ka ng kung kailan mo gusto. Okay, Sir Justin. Bilang isang French Bulldog na breeder, ano ang pinaka-fulfillment part sa'yo bilang breeder? Number one sa akin, yung walang casualties pagdating sa breeding. At the same time, healthy yung litter tsaka yung parents. Pangalawa, as a breeder na rin nagre-rehome din ako ng mismong aso, whether puppy siya or adult siya. Malaking factor din sa akin yung fulfillment nung mismong next owner na bukod sa happy sila, mahalagaan din dapat yung mismong aso in the long run. Oh, tsaka para sa akin, sir, huwag kang matakot masakit. 'Di ba? Pinagpuyatan mo, inalagaan mo, tapos mapupunta lang sa iba. Pero na-realize ko, mas masarap yung buhay na ano nila,
mararanasan nila. Bakit? Unang-una sa lahat, hindi mura ang French Bulldog. 'Di ba? Pag binili nila yan, ibig sabihin, parang pag nagkasakit, kaya nila ipagamot yan. Mahal eh. 'Di ba? Yun eh. Kaya, alam mo kung bakit ko rin nakita? Meron ako mga matatandang aso eh. Hindi naman matanda. Sa totoo lang, pag nagbe-breed ako, alam mo ba kung ilang beses lang? Maximum 3. 3 times lang ako. 3 times ko lang binibreed ang isang babae. Tapos, retire na. Ganun lang ako sa kanila. So, dahil yung mga aso ko ay mga, syempre, bawat breeding mo, may darating eh. Paano na yung mga old mo? O yun, di ba? Saan na? Paano na sila? May intindi pa ba sila? Kapag ganun, ang ginawa ko, sir, humanap ako na mag-a-adapt. Mag-a-adapt na imbis na lagi lang nasa cage ang aso ko, yung mag-a-adapt na hindi nakakulong, nasa masarap na bahay, nasa loob ng bahay. Yun ang ginawa ko sa kanila. Para sa ganon, mas masarap ang buhay nila. Kaya pag pag nagre-rehome ka, malulungkot ka, pero matutuwa ka na rin. Kasi katulad niyan, matagal na rin ako, marami ako na-rehome na puppy, di ba? Hanggang ngayon, connected ako sa mga bumili. Ang sarap ng buhay. Nasa mansyon. Kaya okay lang yun eh. Okay lang yun. Masakit nga lang, pero okay lang yun. Pero sabi ko nga sa'yo, may used to it ka na doon eh, kasi breeder ka nga. Diba? Pero sabi ko nga sa inyo, ikaw, pwede kang walang maibenta. Kasi, you have money. Hindi mo bread and butter ang aso. Talagang pinili mo lang siya na breed. At gusto mo siyang alagaan. Kung may bibili, okay. Kung wala, okay lang. Ganun sa'yo. Sa mga gustong mag-alaga ng French Bulldog or ibang breed, ano ang advice mo sa kanila para hindi sila magkamali? Pero magkakamali eh. Pero hindi malaking pagkakamali. So ano bang may advice mo sa kanila? Ang daming nanonood sa atin. For me, ang ma-advise ko kung halimbawa papasok ko sa isang breed, kahit hindi na lang specifically sa French Bulldog. Pero sige, since coming from French Bulldog owner na din, alamin mo siguro yung do's and don'ts pagdating sa pag-aalaga muna. Na connected na rin sa health, sa maintenance. Tapos kung magbe-breed ka, maganda na alamin mo muna ano yung qualification nung breeding aspect in terms of sa itsura. Kasi marami kasi ngayon, ang nangyayari, kung ano yung uso na halimbawa, uso na kulay or kung sino man yung kilala na owner. For me, wag kayong masyadong mag-base sa ganong idea. Kasi meron din naman kasing ibang mga owners na hindi man din kasi sila ganun kilala, pero alam din naman nila yung somehow yung qualification pagdating sa breeding or like yung sa itsura, sa health. Yun yung magandang ibigyan nyo ng pansin at consideration. Ngayon, hindi rin dapat na gawin nyo dito kung papasok kayo sa breed, ang hahabulin nyo is yung peso sign or yung pera-pera lang. Yes. Kasi nga, like yan, halimbawa, hinabol mo yung ROI. Ang nangyayari, kung hindi kasi siya qualified sa breeding, pero hinabol mo ano yung pwedeng ROI, ikaw yung pwede kasi maging source ng bakit babagsak yung market ng isang aso or sa ganong industriya. So, much better kung alam mo yung qualification, alam mo kung ano yung nasa trend ngayon sa market, yun yung habulin mo. At least, alam mo kung ano yung making project mo in the long run. Ang ganda. Very good, sir. Maraming salamat sa time na binigay mo sa akin. That's my last question. And sa tingin ko naman, worth it yan sa mga manonood natin dahil ngayon lang sila makakita ng podcast na may kennel visit. Kay Sam Walastik lang yan.